So, tinan nyo to Bastos to no? Marami nakinabang sa ayuda. So, sino ang mas pipiliin mo? Yung namimigay ng ayuda? No? O dyan sa nagnakaw ng confidential fund? Sa totoo lang. Hindi ito yung hindi ito yung gawain ng isang statesman, kung tutuusin. Sa totoo lang, inggit ang tawag dyan, babalina, inggit ang tawag dyan. O, tinan nyo to, patuloy nyo to. Problema yung nakaupo, walang apelido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo. Kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halala ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Actually, alam niyo ba pinapanood ko talaga to, gusto ko talaga murahin si Aimee Hindi, actually sumusobra na po talaga kapal ng mukha niya And by the way, ako po talaga, nasabi ko na tayo pa mag-move on na po tayo sa nangyari po sa alyansa. Pero pagdating po kay Aimee, kasi konti na lang talo na siya Kaya doon po sa mga bumoto kay Aimee, natatangahan po ako sa inyo. Especially po yung mga loyalista. No? Kasi, hindi, sorry pasensya na po Pero, sa totoo lang po talaga. Alam niyo naman po talaga, na si Aimee po, nagiging liabilities na po sa presidente. Hindi na po siya nakakatulong, nakakasama na po siya. Una sa lahat, ang dami pong paninira na ginawa ni Aimee. Yung sabi nga ni Aimee na wala daw pong budget para sa infrastructure, hindi po totoo yun. Diba? Alam niyo naman yun. Pero ba't niya sinabi? Diba? So ngayon, ang problema ngayon ni Aimee, namigay daw po ng pera ng bilyon-bilyon. O diba? So, hindi, hindi naman ako fan ng ayuda. Pero ang tanong dito, ang daming nakinabang sa ayuda? Maraming nakinabang sa ayuda. So, sino ang mas pipiliin mo? Yung namimigay ng ayuda? No? O dyan sa nagnakaw ng confidential fund? Ay, na problema sa'yo ulitin ko lang ako hindi ako fan ng ayuda. Hindi talaga. Kasi mas maganda sa akin bigyan ng trabaho yung mga Pilipino. Pero total nandyan na yan Ngayon kung papapiliin nyo ako, sino ang mas pipiliin ninyo? Yung namimigay ng ayuda? O yung nagnakaw ng confidential fund? And by the way, itong si First Lady Lisa Marcos, kitang-kita po natin yung inggit. Sa totoo lang, inggit ang tawag dyan, babalina, inggit ang tawag dyan. Di ba? Yung chismis po nila, na si Lisa Marcos na po nagpapalakad ng Pilipinas, naniwala naman kayo. Isa ka pa. Una sa lahat, mga babayan, kung si Lisa Marcos po talaga yung nagpapalakad ng Pilipinas, dapat, yung instruction ng mga cabinet secretaries ni PBBM na kay Lisa. Diba? Dapat kapag mayroong cabinet meeting, ang umaharap si Lisa. Hindi si PBBM. And by the way, ngayon, dahil po dyan sa katangahan na yan ni Aimee, sobrang na talaga itong sa kabobohan to, So, sumagot yan itong si Princess Abante. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambalos-los dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit, at nawalan ng hanapbuhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambalos-los kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan.
Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence funds na ginastos sa loob lamang ng iilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown. At hindi rin ito tulad ng mga hindi idineklarang bank accounts na may milyong pisong laman. Pera ng bayan pero walang maipakitang pinanggalingan o patutunguhan. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupuntirya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho, hindi drama. Maraming salamat po.